Ang tagapagsalita ho ng Manila Police District, Major Philip Ines. Yes, Major Ines, sir. Magandang gabi ulit sa inyo. Yes po, Karine, isang kalmado po at pagpalang gabi po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Maganda ho sana kung kalmado. Hindi ho kalmado yung pulis na nagpaputok ng baril. Pwede ba sabihin kalmado yan? Anyway, bibiro lang kita, Major. Yes po, Karine, po. ano ba nakain niya? Ano nainom niya? Ano nakain niya pulis na yan? Bakit paputok ng baril? Yes, Karine, meron nga nangyaring indiscriminate firing dito sa may area ng Arquisa, panulukan ito ng Guerrero, sa may Ermita, Manila, kung saan nga habang nagpapatuloy itong mga tanong dito sa barangay, nakarinig sila ng putok at may isa tayong concerned citizen na itinuro kung saan nanggaling yung nagpapaputok. Kaya itong mga kwerpo ng barangay doon, tumawag ito sa pinakamalapit na presinto, yung Macobo PCP, kung saan nga rumisponde itong mga polis natin sa pangunguna ni Captain Rolly Magusib. Pinuntahan yung lugar kung saan nga nakita nga doon ng mga testigo natin na may dalang baril itong isang individual at nagpaputok uli siya ng baril doon sa isang lugar na yon. Kung saan napilitan itong mga polis natin na pasukin itong isang bakanting lote na to kung saan nandito tong ating suspect na ito na isang alias lan na Karine na 46 years old at nalaman natin Karine na ito'y dating miyembro ng Special Action Force ng PNP at ito ay awol na status na Karine noong 2007. At ganun din Karine, habang ginagawa itong ating police operation, merong nag-intervene dito na kasama niya rin na si alias Leo, na isang 50 years old na taga Ermita, Manila, kung saan dahil nga sa pakikialam niya rito sa police response natin at operation natin, hinuli din siya dahil dito sa obstruction of justice. Yes, Karine. Nalaman natin itong alias Leo na ito, Karine, yung kasama nitong ating alias Lan, ay may dati na rin itong kaso ng paglabag sa RA 10591 o yung illegal possession of firearms at nag-serve ito ng sentence sa Manila City Jail. At yes, Karine, member siya ng Sputnik Gang. Kaya ngayon, Karine, na-inquest na rin ito o naipagharap na rin po ito ng kaukulang reklamo sa tanggapan po ng Taga-Usig dito po sa lungsod ng Maynila para po dito po sa kanyang kinaharap na reklamo. Ito po yung indiscriminate firing, ito po yung paglabag sa RA 10591 o yung illegal possession of firearms and ammunition. At saka para naman po dito sa kay alias Leo, yung obstruction of justice po. Okay. Anong dahilan? Bakit daw rin dating pulis na rin nagpapaputok ng ba? Ano nainom niya? Baka yun ay nakabarik ng lambanog o nakadali ng Shabu. Anong dahilan? Wala po tayong ganong impormasyon, Karine, kung nagkakaroon sila ng inuman doon sa loob. Ang sa atin lang po dito, tumugod po agad tayo dito sa tawag ng ating mga kaalyadong persa, itong ng barangay. At nakita nga po natin dito na nahuli po natin itong lumabag sa batas. Kasama din po natin dito, Karine, hindi po tayo nagpapakampante. May kasama rin po tayong SWAT dito. Kaya dapat lang, may baril yun eh. Siyempre. Kaya po, kagyat po nating nahuli itong dalawang individual na ito, Karine. At hindi lang po natin alam, Karine, kung ano po yung dahilan kung bakit po siya nag-awol. Ang nalaman lang po natin, Karine, dito, na-recover po natin dito yung baril po na ginamit siya sa pagpaputok, isa pong 45 caliber pistol. Nakakuha din po tayo ng mga pieces ng mga ebidensya, yung mga tingga at basyo po din sa lugar. Kung saan po, yung pong baril na na-recover natin ng ating mga personnel dyan, ay nandito na po sa MPD Forensic Unit para mag-undergo po ng ballistic examination. Ano, legal ba yung baril? Yung posisyon, yung baril na 45 ba? Legal o illegal? Wala siyang may presintang dokumento, Karine. At ganun pa man po, kumuha po tayo, nag-request po tayo ng firearm verification sa Firearm Explosive Office. At ang pagkakalam po natin, hinihintay lang po natin yung response po nila para malaman po natin kanino po ba nakapangalan itong na-recover na baril sa kanya. Opo. At saka, hindi ho dapat yung alam po niyo yung bala, once na lumabas ho yan ang tubo ng kahit anong klaseng baril, to whom it may concern yan eh. Hindi mo na alam kung sino tatamaan yan. Hindi po ba, sir? Tama po kayo, Karine. Sabi nga po natin kung ano pong bilis ng pag-akyat nito, ganun din po yung bilis ng pagbaba nito. Kung magpapaputok po tayo,
At nandito po tayo sa isang lugar kung saan po napakarami pong tao na maaari po na isa dito ay madisgrasya natin. Kaya sa mga, sabi nga po doon po sa may mga meron pong mga legal na nagtatago ng baril, maging responsable po tayo at isipin po natin kung may mga pagkakataong ganito, maaaring makadisgrasya po tayo kung sakaling may mangyayaring ganito, kahalintulad ng ganitong sitwasyon. Nasaan na po yung yung awol na pulis saka yung Leo? Nasaan na silang dalawa ngayon? Ngayon, Karin, naka-detain sila sa Ermita Police Station at hinihintay lang po natin, Karin, yung kanilang commitment order para madala po natin sila ng Manila City Jail. Sa ngayon po, nandun po muna sila ngayon sa kustidiya ng Station 5. Okay. Now, bago kita pakawalan, kumusta ang kabuuan ng AOR nyo? Yes, Karin, sabi nga natin, naging kalmado po yung aming nakaraang linggo at yung aming pong weekly accomplishment report. I-report ko lang ito, Karin, yung ating weekly special accomplishment report para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yung pong campaign against illegal drugs, Karin, meron po tayo dito ginawang 26 na operation kung saan po 57 po ang ating mga nahuli dito. At meron po tayong mahigit 6 na milyon po na na-recover na illegal price po ng illegal drugs. At ganoon din naman po dun sa pag-campaign po natin sa loose firearms, meron po tayong 27 na nahuling mga individual at 27 din po yung nakumpiska nating mga illegal na barel. At Karine, yung mga nagtatago po sa batas, meron po tayong nahuli po, Karine, na 35 po na most wanted person and 29 other wanted person po. At ganoon din po yung sa illegal gambling natin, Karin, meron po tayong operation na 44 po dyan at meron po tayong nahuling mahigit 100 na mga lumalabag sa batas. At hindi lang din po yung, Karin, yung pag-implement po natin ng City Ordinance dito sa Maynila. Sa isang linggo po, Karin, meron po tayong 1,466 na napalan po ng mga paglabag po ng ordinansa ng Maynila. Wow, malaki-laking accomplishment yan. And with that, congratulations to you in your measure. Maraming salamat po, Karine, sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay po namin yung mga ganitong informasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming District Director, Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, makakaasap po kayo, may ibayong serbisyo para sa Manileño. Isang kalmadong gabi po. Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District, yung ating napakinggan.